Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic po ngayon for November 14, ang kahulugan ng Yahweh Jireh. Ang ating main concept po is about names of God's series. At ang ating Bible verses nagmumula sa Genesis chapter 22 verse 8 and 14. So mga kapatid, sa passage po natin today, dito natin unang narinig yung pangalan na Yahweh Jireh, na ang ibig sabihin ay the Lord will provide. At sino po ang nagdeklara nito? At iyon ay si Abraham. Nang tines siya ni Lord na i-offer si Isaac, yung anak na matagal niyang hinintay, he obeyed kahit hindi niya gets, kahit sobrang hirap. Pero bago pa man niya itaas ang kutsilyo, pinigilan siya ng Diyos at nag-provide siya ng isang ram bilang kapalit. At dito sinabi ni Abraham, on the mountain of the Lord it will be provided. At dahil sa nangyaring iyon, ipinakilala ni Lord ang isang napakalalim na katotohanan tungkol sa kanyang karakter. Si Yahweh Jireh, ang Diyos na nagpro-provide. And God provided Jesus the Lamb. Kung sa Old Testament, God provided a ram kapalit ni Isaac, sa New Testament naman, nag-provide siya ng mas malaking kapalit. Yun ay si Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yahweh Jireh doesn't just mean nagbibigay si God ng material blessings. Ang pinaka-provision niya ay si Jesus, dahil wala nang greater need pa kaysa sa kaligtasan at kapatawaran. And God provides everything we need. Importante pong tandaan, everything we need, not everything we want. Hindi ibig sabihin porket Yahweh Jireh si Lord, ibibigay niya lahat ng gusto natin. Ang ibig sabihin niyan, ibibigay niya ang tamang bagay sa tamang oras, sa tamang paraan ayon sa kanyang will. And lastly, God wants us to trust His provision. Ito po yung pinaka-core ng story. Hindi nag-provide si God after mag-doubt si Abraham. Nag-provide siya while Abraham was obeying. Meaning, minsan hindi natin makita ang provision hanggat hindi tayo nagtatrust, nag-o-obey, at naglalakad sa faith. So, we must always trust in God always. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.